Nakakagulat na bagong detalye sa pagkamatay ng teen cheerleader na si Anna Kepner sa isang Carnival cruise ship. Tahimik pa rin ang federal na autoridad habang pumasok ang kanyang stepbrother sa korte sa Miami. Nakatago ang 16 anyos niyang mukha sa kamera. May bagong dokumentong isinumite sa korte na nagdadala ng nakakakilabot na salita. Pagpatay. Ito ang kaso mula sa Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Sa ngayon, dumadaan sa sistema ng hukumang pambata ang kaso ng 16 anyos na stepbrother ni Anna Kepner ayon sa WTVJ. Kasama niya ang abogado at nakatakip ang hood sa mukha habang nakayuko. May reporter na diretsyang nagtanong, "Pinatay mo ba ang stepsister mo?" Hindi siya sumagot. Ngayon, hindi muna natin pinapangalanan ang batang lalaki, ang 16 anyos dahil siya ay itinuturing na menor de edad. Mamaya pag-uusapan natin ng kaunti kung ano ang maaaring magbago doon sa susunod na sandali. Mahirap kumuha ng impormasyon mula sa mga opisyal na ahensya mula nang ilabas ang katawan ni Anna Kepner mula sa barkong Horizon pagbalik nito sa Miami noong Nobyembre. Ang FBI ang nag-iimbestiga at tanging sinabi nilang iniimbestigahan nila ang mga cruise ship. Nililitis ito sa federal na korte dahil iyon ang jurisdiction nila at pinaniniwala ang nangyari ito sa internasyonal na karagatan. Ngayon, nakatanggap na kami ng maraming impormasyon tungkol sa kasong ito dahil naguulat na kami tungkol dito mula pa noong huling bahagi ng nakaraang taon. Dahil sa isang laban sa kustodya na nagaganap na kinasasangkutan ng ina ng 16 anyos na yon, na iniulat na isang suspek sa pagkamatay ni Anna Kepner, ang laban niya sa kustodya laban sa kanyang dating asawa. Ngayon, ang ina na yon, ang pangalan niya ay Chantel Kepner at siya ang madrasta ni Anna Kepner. At sa unang pagkakataon, nakikita na natin ngayon ang salitang pagpatay na ginamit sa mga dokumento ng korte na nakuha lang natin nitong mga nakaraang oras. Bago talakayin ang laman ng mga dokumento, ipapaliwanag ko muna kung paano tayo nakarating dito dahil marami tayong pag-uusapan. Babalik tayo sa Nobyembre 8 ng nakaraang taon. Diyan natin nalaman na may bangkay na inalis mula sa isang Carnival cruise ship nakakabalik lang sa Miami Port matapos ang isang linggong Caribbean cruise. Ito ang video mula kay WSVN TV reporter Sheldon Fox na nagpapakitang inaalis ang katawan ni Kepner mula sa barko pagbalik sa Miami. Dinala ang bangkay sa Miami-Dade County Medical Examiner's Office. Hindi karaniwang makakita ng ganitong karahasan sa cruise ship. Isa ito sa mga dahilan kung bakit laging napapansin ang kasong ito habang patuloy tayong naghahanap ng bagong impormasyon. Narito ang death certificate ni Anna Kepner na nakuha ng Fox News. Walang nakasaad na sanhi ng pagkamatay, ngunit nakalagay na siya ay na-cremate na. Ginanap ang kanyang memorial service sa Titusville, Florida, ang kanyang hometown na nasa silangan ng Orlando. Idineklara ng medical examiner na homicide ang paraan ng kanyang pagkamatay. Nakipag-ugnayan ng ABC News sa pamilya at sinabi nilang namatay si Anna dahil sa armbar na parang chokehold sa leeg. Ang 18 taong gulang na si Anna Kepner ay taga Titusville, Florida, ilang oras sa hilaga ng Miami. Nasa isang Carnival cruise siya bilang miyembro ng pinagsamang pamilya. Dapat sanay ito ay cruise para sa pagdiriwang ng pagsasama ng pamilya at simula ng bagong tradisyon. Pinakasalan ng tatay ni Anna na si Chris Kepner si Chantel Hudson na ngayon ay Chantel Kepner. May mga anak si Chantel kabilang ang 16 anyos na batang lalaki na si TH. Ayon sa record ng korte para maprotektahan ang pagkakakilanlan niya. Iniulat na suspek sa pagpatay kay Anna Kepner ang batang iyon. Malapit nang magtapos si Anna sa high school at balak niyang sumali sa militar. Ang pag-asa niya ay balang araw ay makakauwi siya at makakapaglingkod sa kanyang komunidad bilang isang miyembro ng kapulisan. Yan ang sinabi ng kanyang pamilya sa mga media outlet. Ayon sa lolo't lola niya sa ABC News, naging maayos ang biyahe ng kanilang pamilya na siyam ang sakay ng barko. Inilarawan ang relasyon ni Anna at ng kanyang stepbrother na magkasundo. Ngayon dahil sa mga bagong detalye, kino-question na ng iba ang paglalarawang iyon at sinasabing may madilim na panig ang batang ito. 2 araw bago ilabas ang katawan ni Kepner, Nobyembre 6, sinabi ni Anna sa pamilya habang hapunan na masama ang pakiramdam niya, kaya babalik na lang siya sa kwarto. Sabi ng lolo't lola niya, may braces siya na masikip at nakakairita kaya maaga siyang magpapahinga. Kinabukasan, nagtipon ang pamilya para mag-agahan at doon nila nalaman ang medical na emergency sa barko. At ang tawag na yon ay para sa isang numero ng kwarto na pamilyar sa kanila. Kwarto iyon ni Anna. Ayon sa Daily Mail, bandang alas 11 ng umaga, pumasok ang kasambahay sa kwarto ni Anna at may natuklasang nakakakilabot. Patay na si Anna na 18 taong gulang at ayon sa ulat,
natagpuan ang kanyang katawan na natatakpan ng mga life jacket at binalot ng kumot na isiniksik sa ilalim ng kanyang kama. Bumalik ang barko sa pantalan kinabukasan, Nobyembre 8 doon, nakita sa video ng WSVN na inaalis ang katawan ni Kepner mula sa barko. Mula noon, limitado talaga ang impormasyong lumabas tungkol sa investigasyon. Sa panayam sa ABC News, sinabi ng mga lolo't lola ni Ana na ang tanging taong pumasok sa kwarto niya ay ang 16 anyos niyang stepbrother. Si TH, ang stepbrother ayon sa record ng korte ay sinabing hindi niya maalala ang mga detalye ng di umano'y nangyari sa kwarto. Ayon sa ABC, sinabi ng 16 anyos at ito ay direktang sipi na hindi niya maalala ang nangyari. Iyan ay ayon sa lola ni Ana sa panayam na iyon. Ang mas nakatatandang bata na tinatay ang 16 na taong gulang ay isang suspek sa pagkamatay ng kanyang stepsister, isang 18 anyos na anak na babae na nasa parehong kwarto. Bahagi ito ng custody hearing kaugnay ng stepmom ni Ana at biological na ina ng batang ngayoy iniulat na inaakusahan ng pagpatay. Hindi konektado ang kaso sa investigasyon sa pagkamatay ni Ana, pero naging sentro ng kwento ang labanan sa kustodya dahil kasama rito ang mga tao at batang miyembro ng pinagsamang pamilya sa krus na iyon. Kahit hindi nagbibigay ng impormasyon ang federal na sistema, may mga bagong detalye tayong natutuklasan sa kasong kustodya na ito. Ngayon, matagal nang may kustodya na labanan si Chantel Hudson at dating asawang si Thomas Hudson, mahigit 1 taon na ito. Kasunod ng ulat sa 16 anyos na kinasuhan ng pagpatay, nagsampa si Tomas ng bagong mosyon para sa kustodya ng kapatid ng batang iyon. Ngayon, ayon sa dokumento, sinabi ng abogado ni Thomas Hudson, quote, nagkaroon ng malaking at hindi inaasahang pagbabago sa mga pangyayari. Nangangailangan ng agarang paglilipat ng eksklusibong oras at responsibilidad ng magulang para sa menor de edad na anak na si BH. Ayon sa social media ng pamilya Kepner, ang stepdaughter ng respondent/ina. Naniniwala kami na sa tinanggal na bahagi, dito nila binanggit ang pangalang Ana Kepner at pinatay ng respondent/ina at ng anak ng petitioner/ama si TH, habang ang respondent/ina at ang kanyang asawa lang ang nagbabantay sa mga bata sa krus. Una itong inilantad ng dokumento ayon sa social media. Mula sa pamilya Kepner, noong ika-3 ng Pebrero 2026, ang anak ng nagpetisyon na ama si TH, kinasuhan ng abogadong federal ng Estados Unidos sa Southern District ng Florida para sa redacted at pagpatay kay Ana Kepner. Hindi malinaw kung ano ang inalis sa pangungusap. Ayon sa ABC News, walang ebidensya ng droga o sexual na pag-atake kay Ana. Sabi ni Thomas Hudson na dapat siyang bigyan ng buong kustodya kay BH. Hindi lang dahil sa kasong pagpatay, kundi pati na rin sa umano'y pagpapalaki ng madrasta ni Ana Kepner at ng kanyang ama sa krus. Ngayon, inaakusahan sila ni Thomas Hudson na pinayagang uminom ng alak ang mga menor de edad sa krus at may hindi raw angkop na tirahan. Iniulat na magkasama sa kwarto sina Kepner at ang kanyang stepbrother sa krus. Inaakusahan din ni Thomas Hudson si Chantel Hudson ng maling pamamahala ng gamot. Ngayon, maaaring maging mahalaga ito sa kasong ito habang umuusad. Nabanggit na dati sa labanan ng kustodya na hindi raw na ibigay ang gamot ayon sa schedule na dapat sana ay ibinigay di umano sa batang iyon si THG sa krus na ito. Ito ay mula sa naunang pagdinig sa kustodya ni Chantel kung saan siya ay may nakakagulat na pag-amin. Pakinggan ito. Pagdating sa as far as meron ba siyang anumang diagnosis? Meron siyang ADHD. Gano'n nakatagal mula nang ma-diagnose siya ng ADHD? Mga 3-4 na taon na. Nangyari iyon pagkatapos ninyong maghiwalay ni Ginoong Hudson, tama? O mga ganong panahon nga. At umiinom ba siya ng gamot para sa kanyang ADHD? O, umiinom siya. At anong gamot ang iniinom niya para doon? Methylphenidate. Pwede mo bang bigkasin yun? Medyo mahirap talaga. Methylphenidate. Hindi ko alam ang bye-bye. Sige. Concerta ang brand. Nakatutulong ito. Salamat. At gaano kadalas niya iniinom ang gamot na yon? Tuwing umaga. Dinala ba niya ang gamot nung sumakay siya sa cruise? Oh.
Umiinom din siya ng gamot tuwing gabi. Parehong gamot ba? Hindi, clonidine yun. Para saan yon? Para sa insomnia. Tinago mo ba ang gamot? Oh, Tinitiyak mo bang araw-araw niyang iniinom ang gamot niya? araw-araw niyang ininom ang gamot niya sa umaga at 2 beses niyang nakaligtaan ng clonidine sa gabi. Tinago mo rin ang clonidine niya? Oo, tama yun. Oh, pasensya na. At anong ibig mong sabihin na hindi niya nainom ang mga gamot? Anong nangyari doon? Natulog na siya bago niya ito nainom. Tulog na siya noon. Kasama na ang Huwebes ng gabi na yon. Hindi, Huwebes ng gabi. Hindi niya nakuha. Nakatulog ako bago siya. Gusto ko lang siguraduhin na tama ang intindi ko sa'yo. Sa cruise, 2 beses niyang hindi nainom ang gamot sa gabi. 1 beses dahil nakatulog siya bago ito mainom. At yung isa pang gabi ay yung gabi bago iyon. Nakatulog ako bago siya. Hindi niya nainom ang gamot nung gabing bago. Oo, hindi niya nainom bago nangyari ang insidente. Opo, ma'am. Maraming salamat. Ngayon, ang 16 na anyos na binatilyo ay umano'y may ADHD at umiinom ng 2 gamot. Ang isa ay tinatawag na Concerta, iniinom niya ito sa umaga, at pagkatapos ay may gamot siya sa gabi para sa insomnia na tinatawag na clonidine. Hindi malinaw kung alin man doon o ang hindi pag-inom ng gamot ay may kinalaman sa nangyari kay Anna Kepner. Sa bagong dokumento, tinuligsa ni Thomas Hudson ang pamilya Kepner dahil sa umano'y gusto nila ng mga pako sa kabaong ng stepbrother at mailibing siya. Ayon kay Thomas Hudson, nakita niya ito sa mga social media post ng pamilya Kepner. Ayon kay Thomas Hudson, mali raw na tumira ang 16 anyos niyang kapatid sa pamilya Kepner. Sabi rin niya, dahil sa ibang lalawigan siya nakatira, kaya niyang ilayo si BH sa media na sumusubaybay sa kaso. Tungkol naman kay TH na nahaharap sa kasong homicide sa federal na korte, selyado lahat ng detalye ng kanyang kaso. Dahil menor de edad siya, tila ganun pa rin ang pagtrato sa kanya hanggang ngayon. Makakasama natin ngayon para pag-usapan pa ang maaring mangyari si Dave Ehrenberg, dating state attorney ng Palm Beach County, Florida. Laging maganda kang makita, Dave. Salamat sa pagsama sa amin dito sa Law and Crime. Salamat, Chris. Bakit siya tinuturing na menor de edad gayong 16 na taong gulang na siya? Marami ang nagtatanong at madalas natin makita ang ganitong kaso. Sa Pittsburgh, may 11 taong gulang na bata na nililitis bilang adulto sa kasong pagpatay, ngunit hindi ito federal na kaso. At gayon pa man, parang sa kasong ito, alam mo, parang pinoprotektahan ng batang ito. Masasabi ng iba, kahit na siya ay 16 na taong gulang, kahit na mukhang kinasuhan siya ng pagpatay, base sa mga dokumento ng korte. Bakit kaya ganon? Magkaiba talaga ang federal na sistema at yung sistema ng estado ko. Ang federal na sistema ay may maraming protection bago mailipat ang kabataan sa korte ng mga adulto. Kaya naniniwala akong maaaring dumating pa rin ang araw na iyon. May mga proseso na isinasagawa ng palihim. And kapag ang taong iyon ay dumaan na sa federal na proseso ng opisyal na pagtatalaga bilang isang taong lilitisin sa korte ng mga adulto, mananatiling lihim ito hanggang sa panahong iyon. Ngayon, naniniwala ako na sa kalaunan ay makakakita ka ng mas marami pa rito dahil ito ay isang high-profile at karumaldumal na kaso ng di umano'y pagpatay at hindi naman ito parang isang 12 taong gulang ang gumawa nito. Malapit na siyang maging legal na adulto kaya tingin ko lilitisin siya bilang adulto pero sa ngayon mukhang hindi pa iyon nangyayari. O, ibig kong sabihin, kung babalikan mo nung Nobyembre, 8 nang nagsimula ang kwentong ito. At ngayon, nandito na tayo sa 2026 at parang naghihintay pa rin tayo na mangyari iyon pero sa ngayon ay kakasuhan pa lang siya. Ano ang masasabi mo tungkol sa tagal ng panahon na iyon? Dahil dito, siya lang daw ang natatanging nakita na pumasok sa kwartong iyon. Alam natin na siya ay namatay dahil sa isang uri ng armbar na sakal na mukhang isang kaso ng pagpatay. Kahit ilang buwan na ang lumipas, ngayon lang natin nalaman na noong Pebrero 3 siya ay kinasuhan ng pagpatay. Oh, iba ito kumpara sa estado ng Florida. Bilang federal na hukuman, hindi agad inililipat ng taga-usig ang 16 anyos sa korte para sa mga adulto para sa mabigat na krimen. Pwede mong gawin yon sa estado ng Florida. Bilang dating state attorney, pwede kang mag-direct file at malaki ang kapangyarihan ng taga-usig.
Sa federal na sistema, mas mahirap yon. Kaya lahat ng kaso tungkol sa menor de edad ay dapat magsimula bilang paglilitis para sa delinkwenteng kabataan bilang default. Kaya mo nakikitang mabagal ang proseso rito. Pagkatapos, kailangan mong magsampa ng motion sa opisina ng U.S. Attorney sa Southern District ng Florida para ilipat ang menor de edad sa adult court at hindi ito automatiko. Kaya kailangan mong patunayan na may malaking interest ang federal na pamahalaan. Doon pa lang magsisimula ang proseso dahil hindi tulad ng proseso sa Florida, ang hukom ang magpapasya, isang federal na hukom. Mukhang si Judge Beth Bloom ang magpapasya ng penal dito. Dapat matiyak ng hukom sa formal na pagdinig na ang paglilipat ng 16 anyos sa korte para sa mga adulto ay para sa hustisya. Kaya may buong proseso ito. Bagamat mabagal, naniniwala akong mangyayari rin ito. At pinayagan siya dahil may eksenang nangyari nung Pebrero o mas maaga pa ngayong buwan. Pasensya na, kung saan nakita siya sa korte, napapalibutan ng media. Pumasok siya na tinatakpan ng muka pero lumabas din at nakauwi. Hindi ko alam ang piyansa niya. Alam ko na parang bahagi rin to ng pagkakaroon ng sealed na kaso na ganito. Bakit ganon kahit murder charge? Nagulat ka ba na pinayagan siyang umuwi? Sa napakaraming kaso, makikita natin ng mga tao, lalo na sa adult court, bihira na may makakuha ng piyansa sa isang kaso ng pagpatay. Oo, pero tandaan, federal court ito. Iba ito sa Florida na mas mahigpit sa krimen. And ilalagay mo ang isang tao sa kulungan bago pa man dahil maari silang maging banta sa komunidad. Maari rin silang tumakas. May presumption ng release sa federal system. At kaya sinasabi ng batas na ang isang menor de edad ay dapat palayain at ibalik sa kanilang mga magulang o tagapag-alaga maliban na lang kung matukoy ng hukom na kinakailangan siyang ikulong para masigurong dadalo siya sa korte na tungkol sa posibilidad na tumakas siya o kaya naman ay kinakailangan siyang ikulong para maprotektahan ang menor de edad or ang iba pa, ibig sabihin ay banta siya sa komunidad. Kung hindi rin nakita ng hukom na flight risk siya, hindi ko rin iniisip na ganun siya. Para sa akin, minsan lang ito nangyari dahil hindi siya uminom ng gamot at nabigyan ng pagkakataon. Hindi siya uminom ng gamot at nangyari lang ito sa pagitan nila. Hindi ito random na karahasan kaya hindi siya nakikitang banta sa komunidad. Kaya papayagan siyang umuwi. Tandaan, kulang tayo ng pasilidad para sa mga menor de edad sa federal. Kaya hindi siya ikukulong kasi saan siya ilalagay. Kaya inaasahan ko na papayagan siyang umuwi kahit pansamantala lang. Maaring magbago pa ito. Pwedeng magbago ang kondisyon ng kanyang paglaya kahit kailan. Marami pa tayong hindi alam dahil nakaselyo ang kaso, pero may matagal ng pagdinig tungkol sa kustodya. Tungkol sa gamot, sabi ng ina niya na hindi niya binigyan ng gamot ang anak niya. Ang pagkakaalam ko, may iniinom siyang gamot gabi-gabi para sa insomnia. Paano kaya makakaapekto iyon sa kasong kriminal na nangyayari kung siya ay umiinom ng gamot? Di ko sure kung nabanggit sa hearing pero sabi nila may ADHD at insomnia siya. Hindi ko alam kung may iba pa siyang diagnosis pero kung hindi niya nainom ang gamot niya sa gabi, paano kaya ito makakaapekto sa kasong pagpatay? Sa tingin ko, mahalaga ito sa depensa. Palagay ko, susubukan nilang ipaglaban ang diminished capacity or involuntary intoxication. Hindi ibig sabihin nito na hindi niya ginawa yun. Ibig sabihin nito, wala siyang mens rea or yung mental na intention dito, yung intention na gumawa ng planadong pagpatay. Sasabihin nila na ito ay mas mababa kaysa sa first degree na planadong pagpatay dahil sa pagkukulang ng ina na magbigay o mag-manage ng gamot. Kaya pwede nilang sabihin na G-blackout siya. At pwede rin nilang sabihin na pabaya ang ina, kaya dapat siya rin ay sisihin dito. Madalas naming makita ito sa korte, ang tinatawag na depensa sa gamot. Naiintindihan ko kasi ito lang depensa nila, hindi naman nila pwedeng sabihin hindi niya ginawa. Ibig kong sabihin halatang halata naman na siya ang gumawa nun, pasensya na, pero para sa akin napakalinaw ng ebidensya. Bilang piskal, nakatuon ka sa pisikal na aspeto ng krimen. Kaya, halimbawa kung may migraine ka or imbalance sa ADHD, hindi nito tinuturo sa isang tao kung paano gamitin ang isang nakamamatay na bar hold para sakalin ang isang tao hanggang mawalan ng malay. Hindi iyon isang bagay na nangyayari dahil lang alam mo may kaunting imbalance ka sa gamot. Ito ay mga sinadyang kilos at koordinado na nagpapakita ng malinaw na pag-isip, hindi ng medical na pagkawala ng melee. Hanggang dun lang ang pwedeng isisi kay nanay, pwedeng idemanda siya, pero hindi sapat ang pagsisi sa kanya para makalusot sa pagpatay. Paano mo haharapin yan bilang piskal?
Gaano karaming paghahanda ang kailangan mo, lalo na kung siya lang ang ibang tao na pumasok sa kwarto? Alam naman natin ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon sa lahat ng ebidensya natin, hindi niya magagawa yon sa sarili niya. Kaya, alam mo, napakalakas ng kaso ng prosekusyon sa ganitong paraan. Gaano kalaki ang concern mo sa issue ng gamot kung ikaw ang piskal? Bantayan natin ang toxicology report. Kung bumalik ang resulta ng dugo at makita na kulang siya sa gamot o may alak, sabi ng ama, naghalo siya ng alak, minor siya pero umiinom. Muli, ibinabaling ang sisi sa mga magulang, maaring ang alak at gamot ang nagdulot ng ganitong reaction. Pero bilang isang piskal, mag-aalala ka lang doon dahil maaari kang matalo sa pinakamabigat na sakdal, ang first-degree premeditated murder. Sa tingin ko, hindi mo dapat alalahanin ang paglaya niya dahil naniniwala akong pwede pa rin siyang mahatulan sa mas magaan na kaso. Marahil iyon ang tamang resulta, pero sa huli, nais mo pa ring makamit ang hustisya para sa biktima. Para sa akin bilang taga-usig, kung ano ang ebidensya iyon na. May pagkakataon naman siya para maiwasan ito. Bumalik siya sa kwarto kasama ang biktima at kusa itong sinakal. Pagkatapos, sinabi niyang hindi niya maalala. Pero alam mo, ganitong klase ng tao ay inakusahan na, tandaan mo, ng kanyang dating nobyo, ng ex-boyfriend ng biktima na pagiging creepy. At mukhang ito ay isang beses lang na nag-blackout siya dahil sa gamot. Parang may mga totoong problema siya sa paglipas ng panahon. Gaano ito katagal kadalasan ngayong kinasuhan na siya ng pagpatay at ayon sa kaso ng kustodya noong 3 ng Pebrero ito, bilang menor de edad, gaano katagal karaniwan ang proseso? Alam kong matagal bago siya mapanagot bilang adulto. Sa totoo lang, mabagal talaga gumalaw ang federal na sistema. Wala akong eksaktong oras kung gaano katagal, pero siguradong maiinis tayong lahat dahil dito. Matagal nang nakabinbin ang kasong ito at parang naghihintay tayo ng hustisya at balita sa nangyayari. Kailangan pa nating basahin ang mga palatandaan mula sa ibang kasong sibil ng pamilya, kaya wala akong tiyak na oras kung kailan ito mangyayari. Depende pa rin, maaring gamitin ng akusado ang karapatan sa mabilis na paglilitis pagkatapos masampahan ng kaso, pero di pa natin alam kung nangyari na yon. Wala pa akong eksaktong oras para dito. At kung sakali, sabihin na lang natin, at alam kong malayo pa ito dahil mahaba pa ang proseso, pero kung masampahan siya ng kaso bilang isang adulto, at kung mapatunayang nagkasala siya bilang adulto, lalo na kung pagpatay ang kaso, ibig sabihin ba nito ay habang buhay na pagkakakulong? Alam mo yon, 16 anyos ka, nagawa mo ito, tapos habang buhay ka na sa federal na kulungan. May mga patakaran tungkol dyan. May mga patakaran para sa muling pagrepaso ng kaso mo makalipas ang ilang panahon. Hindi pwedeng parusahan ng kamatayan ang menor de edad dahil labag ito sa konstitusyon. Hindi na iyon kasama sa mga option. Kung lilitisin siya bilang menor de edad, nawawala ang jurisdiction ng korte pag 21 na siya kaya ayaw mong manatili siya sa korte ng mga menor. Hindi ba't kawalang katarungan niyon kung makakalaya siya pagkatapos ng 21 dahil wala ng jurisdiction ng korte? Mali iyon para sa akin. Kaya tingin ko, lilitisin siya bilang adulto at kung mapatunayang nagkasala ng pagpatay, maaari siyang makulong habang buhay. Pero may ilang benepisyo ang pagiging isang kabataan. Sa second-degree murder, ang base level na kasalanan ay 38, kaya kahit unang beses, maaring humantong sa 11 hanggang 24 na taon ng pagkakakulong. Kaya kung matuklasan ng hukom na ang pagpatay ay labis na malupit, maaari silang magdesisyon na patawan ng habambuhay na pagkakakulong. Sa kabuuan, pwede pa rin siyang makalaya habang may magagandang taon pa siya. At mula naman sa panig ng prosekusyon, gaano kahalaga kung meron kang forensic na ebidensya na, ibig kong sabihin, siya lang ang nag-iisang tao sa kwarto at ito ang nangyari, gaano kahalaga ang motibo sa isang kasong ganito? Mahalaga ang motibo dahil dito makikita ang intention mens rea. Hindi naman ang ibig kong sabihin kung may motibo siya, nawawala na ang depensa ng diminished capacity na pasensya na, nawalan ako ng malay, hindi ko alam ginagawa ko. Hindi, may malinaw kang motibo siguro para itago ang sikreto, hindi pa natin alam yun ngayon. Naniniwala akong palalawakin pa ito ng mga piskal at malalaman pa natin ang detalye kapag hindi nalihim ang kaso. Kapag menor de edad ka, may ilang benepisyong natatanggap na wala sa matatanda, gaya ng nabanggit ko dati. Kaya pabor sa iyo ang mga patakaran sa sentensya maliban kung napatunayan kang nagkasala ng first-degree murder. Kung second-degree murder ito, posibleng makalaya ka pa bago mamatay.
Pero sa kasong Miller versus Alabama, sinabi na hindi pwedeng magpataw ng federal court ng mandatory life sentence na walang parole nang hindi isinasaalang-alang ang ilang aspeto ng kabataan. Dapat tingnan ang kanyang nakaraan. Dapat isaalang-alang ang mga katangiang hindi taglay ng matatanda. Sa ilalim ng Miller, pwedeng ipaliwanag ng menor de edad kung bakit hindi siya dapat hatulan ng habambuhay na kulong. Kailangan mong harapin ang mga salik na ito na hindi mo kailangang gawin sa kaso ng matanda. Kahit mahatulan siya ng secondary murder, hindi ibig sabihin na automatikong habambuhay ang parusa ayon sa sentencing guidelines. Kaya inaasahan ko na magkakaroon pa ng panibagong pagkakataon sa buhay ang binatang ito balang araw, pero mahahatulan siya ng isang kasong magpapanatili sa kanya sa kulungan ng ilang dekada. At panghuli, ano ang masasabi mo tungkol sa kasong kustodya na nangyayari ngayon? Dito, tila may isang ama na tunay na tatay ni Tiik na 16 na anyos na suspek ngayon at ama rin ng isa pang bata na nasa pangangalaga rin ng mga Kepner. At ipinupunto niya at sinasabi, aba, ang anak ko ay inaakusahan ng pagpatay at nakatira kasama ng dati kong asawa. Dapat ako ang may kustodya kay B8 na kapatid ni TH. Maraming patong-patong na kwento dito. Alam mo sa pamilyang ito. Ibig kong sabihin, ang daming taong sangkot. Pero ano ang masasabi mo, hindi lang sa mga impormasyong lumalabas, kundi pati na rin sa pag-usad nito kasabay ng isang napakaseryosong kriminal na investigasyon ng federal. Oo, kaya nagsampa ng emergency sole custody ang ama para sa 9 na taong gulang niyang anak na babae dahil umano sa pagkukulang sa pagbabantay. Sabi niya na dahil pinayagan ng ina si TH na 16 na taong gulang at si Ana na 18 taong gulang na magsama sa isang kwarto ng walang bantay, kaya nangyari iyon. Sabi niya ang binatang ito ay may baluktot na pagkahumaling ayon sa kanya, hindi sa akin. At may kasaysayan ng pagiging di matatag na. Ipinapakita nito na hindi dapat magkaroon ng kustodya ang ina sa 9 na taong gulang na anak na babae. Kaya napaka-interesante nito. At ang mahalaga dito sa tingin ko ay nagbibigay ito sa ating lahat ng pagkakataon na makita ang mga bagay na hindi natin makikita kung hindi dahil dito. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagtingin sa isang civil case na sa Florida ay bukas na bukas para sa lahat. At kahit nasangkot dito ang menor de edad, nakikita natin ang mga pleadings at nalalaman natin ang mga bagay tungkol sa criminal case na hindi natin malalaman kung hindi dahil dito. Kaya sa tingin ko, yun ang dahilan kung bakit ito mahalaga dito. Alam mo, sa tingin ko sa kaso ng kustodya, parang binibigyan talaga ng ama ng regalo ang mga federal. Alam mo, hindi lang regalo sa media, kundi pati sa mga federal dahil inaakusahan niyang alam ng ina ang panganib sa bata. And kaya parang pinapahina nito ang buong kaso na, alam mo, isang beses lang nangyari ito, nawalan siya ng malay dahil sa gamot. Hindi, may mga pangyayaring naganap sa paglipas ng panahon kaya nalaman ito ng ina. At ang testimonya ng ama ay lumilikha ng buong timeline ng mga babalang palatandaan na tiyak na idinadagdag ng FBI sa kanilang file. Oh, nanay, ito ay isang regalo sa media sa ilang paraan. Alam ko seryoso ang kasong ito, pero hindi sana natin nakuha ang impormasyong ito kung galing lang sa federal na korte dahil lahat ay nakasil hanggang ngayon. Dave Ehrenberg, dating state attorney ng Palm Beach County, Florida. Laging ikinagagalak naming makasama ka dito sa Law and Crime. Salamat sa pagdalo mo rito. Salamat, Chris. Yan na po ang pagtatapos ng On The Case mula sa Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube, Spotify at panoorin kami sa Peacock. Ako po si Chris Stewart. Hanggang sa muli,